Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lola Glo. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shout out sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na si Tita Lydia, Sis Hayat, Sis Jacqueline, Ermagalo Mix Vlog, Cel TVPH, Covers TV, Jacqueline Tocosin, Hasa 26, at syempre ang iyong tagapagdaldal. At syempre, ang aking kaibigan, Langga Tintin at Jim Otele. Mega love shoutout sa inyong lahat. At ano ngayon ang ating reaction upload? At nandyan sa ating thumbnail, muntik nang magkamatayan. Diyos ko Lord, ano na ang nangyayari dito sa loob ng Kalingap? At panoorin natin ang kabuuan na video. Ayan. Ano kung nakikita natin, pinagtulungan si Duklab dito sa mga kalaban niya sa Kalingap. Walang iba, nandyan si Kigwa. Diba? Kasi nabuking siya. Nabuking sila ni Duklab sa kanilang pinaggagawa. Hindi nila matanggap yung mga pinagsasabi ni Duklab na samantala grabe din naman sila magsalita kay Duklab. Ayan, halos na magkandamatayan at nangunguna si Kigwa kasi nga ito daw si Kigwa ay lasing. Oh, diba? Matapang tayo sa alak. Oy, alak pa more. Bakit hindi kayo nagcha-charity? Oh, inabangan niyo pa talaga si Duklab sa kanyang charity. Simbahan pa talaga ang pinuntahan nyo. Ha? Simbahan pa talaga, doon nyo pa talaga inabangan si Duklab. Hala, Diyos ko Lord, nang dahil lang sa mga alitan nyo na hindi na maganda na lumalabas sa bunganga. Sabi ko lang nga ba noon, nandyan kayo sa dait, mga lalaki kayo, dahan-dahan kayo. Kasi walang mag-aawat sa inyo kapag kayo ay mga armado na. Diba? Hindi nga nagkamali ang sinabi ko noon. Matira matibay sa inyo dyan. Diba? Naiinggit kayo ngayon kay Duklab? Dahil si Duklab patuloy na nagcha-charity at simbahan ang tinutulungan. Kayo, pagkagising nyo, pagkalasing nyo, pupuntahan nyo ang nagtatrabaho dahil inggit kayo. Pagkatapos nyo matulog dahil puyat kayo gabi sa kalalive. Maghanap kayo ng pagcha-charity para yung mga utak nyo hindi mag-isip ng masama. Dahil kapag wala tayong trabaho, tapos andyan pa, nag-aalitan pa, nagla-live, puro may mga pasaring, ano ang mapapapuntahan? Dahil alam nyo ang mga location nyo dyan. Diba? Napuntahan nyo si Duklab. Trabaho yun ni Duklab. Trespassing kayo. Ha? Kayo ang nag-abang doon dahil alam nyo na tinutulungan yan ni Duklab na simbahan. Kaya doon nyo inabangan si Duklab. Trespassing kayo sa ginawa nyo. Ha? Wala kayong laban kung idimanda kayo ni Duklab. Kahit pa kayo ang may rason dahil kayo ang sumulong sa taong nandoon lang
sa kanyang trabaho. Uy, mahiya ka, Kigwa. Wala ka na bang nilalamon? At gusto mo nang pumatay ng tao? Akala ko ba matapang ka? Hindi ka malulugi sa SOCMED dahil sikat ka. Eh bakit ngayon ipinagpapalit mo na ang buhay mo sa SOCMED lang? Kasi no work ka. Kaya ganon, Kigwa, ang ginagawa mo. Trespassing kayo. Kaya huwag kayong magtatawa-tawa dyan sa pinaggagawa niyong kalukuhan sa dait. Mga tarantadis kayo. Ha? Hindi kayo nahihiya? Ay, Diyos ko Lord, sino ang nakakahiya dyan? Kalingap. Dahil kalingap ang ginagamit niyong charity. Ngayon, malalaman sa buong Pilipinas na nagkamatayan ang kalingap ng dahil lang sa ganyan na walang kakwintang-kwintang bagay. Sira doon, panira doon, kung ano-ano ang inyong lumalabas sa bunganga. Ay, Diyos ko Lord! Ha? Parang inggit yata kayo kay Duklab dahil si Duklab hindi nagpapahinga. Kahit nagngangawa, nagcha-charity. May pakinabang. May pinipakita sa mga sponsor na yung hinihingi niya ay napupunta sa project niya. Diba? Kayo. Ngawa lang kayo ng ngawa dyan sa inyong mga live. Pakikipaglaban. Nag-reactor. Na hindi naman mga reactor. Ang pagpunta dyan sa kalingap ay charity vlogger. Bakit ngayon issue ang tinututukan? Oh. Nakakahiya na kayo dyan. Maria Josep. May laban si Duklab. Kung yan, magpasakorte kayo. Dahil ang pinuntahan nyo, marami ang nakakaalam. Andyan sa kanyang vlog na yan ay charity niya. At nandoon siya nagbabantay sa kanyang tinutulungan na simbahan. At ikaw, Kigwa, o sino pa man dyan ang sumugod. Nakatutok pa talaga kayo, kamera. Yun ba ay pinagplanuhan nyo? Plinanuhan ba ninyo si Duklab? Ganon? O ano pa? Ang mga pinagagawa nyo, dahil ang akala nyo siguro, yung mga pangyayari na yan, ay maganda. Ha? Maganda? Sa totoo lang, sa pinaggagawa nyo, walang mag-awat sa inyo. Kung sino dyan sa inyo ang mawalan ng buhay, pagtatawanan kayo sa buhay. Pagtatawanan kayo sa nakatutok ang video sa shooting nyo na walang natatawa talaga ako. Natatawa lang ha. Natatawa na lang ako sa pinaggagawa ninyo. Nang dahil lang sa agawan at siraan na nabubuking na ang inyong mga pinaggagawa dyan. Bakit kayo nagagalit kay Duklab, Kigwa? Ha? Na binubuking kayo, na mga budol kayo. Si Duklab nga, ang daming mga paratang sa kanya. Sinasabihang kawatan o ano pa man. Ano pa dyan ang mga paratang? Tinatawanan man lang yan ni Duklab. Di man insecure sa lahat ng mga paratang sa kanya. Pero kayo, hala grabe. Ang taong insecure, ha? Ginagawa niya yan. Dahil kung hindi tayo insecure na pagtawanan natin ang mga bagay-bagay na wala namang kwenta, yun ay hindi natin ginagawa. Pero kung insecure tayo, nagalit at gusto pumatay ng tao, ay yun na yun. May ginagawang hindi maganda. At nabuking nagalit at gustong
manakit sa isang tao. Kaya, ikaw lang, Doc Lab, ang sakalam. Ikaw, ang sinulong nila. Sinulong nila na nandyan ka lang. Nagtatrabaho. Sa tamang trabaho. Sila, pagkatapos maglaklak, lasing, pumasok sa utak nila ang ibang espiritu, devil, na gusto nila manakit ng tao o ano paman ang kanilang iniisip na mawala ka sa mundo. Dahil nga, nademonyo sa alak. Kaya yan, pinuntahan ka, Doc Lab, para yun ang balak nila sa'yo. Ano pa ang masasabi natin dyan? Natural, may balak na yan kay Doc Lab. Kaya Doc Lab, lagi mo ingatan ang sarili mo at ready ka. Dahil nandyan si Kigwa na iba na ang utak. Dahil namihasa noon na malaki ang kanyang nasasahod at malaki ang kanyang nasisweldo. Namihasa siya noon at ngayon ay nawawala sa kanya, gusto nang pumatay ng tao. Ayan ang ebidensya. Dahil naka-upload sa founder ng Kalingap. Walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang. Diyos ko Lord, magdasal kayo na hindi kayo mapunta sa kapahamakan. Dahil isa lang ang buhay natin. Huwag ipagpalit sa iniisip nyo na nahihirapan kayo ngayon at wala kayong pera. Dahil ang pera, mabilis hanapin kapag hindi tayo tamad. Huwag umasa sa mga hingi-hingi. Kailangan din natin ibanat ang mga buto-buto. Huwag yung ibanat ang mga buto-buto na manghingi sa sponsor para ibanat ang mga buto-buto doon sa mga tilapia-tilapia. Ang pagbanat ng mga buto-buto sa pamamagitan ng pagtrabaho para kumita ng pera. Hindi para ibanat ang buto-buto, iasa kung kunyari nagtsatsyarite, dahil ang buto-buto ay ganyan, naghahanap dahil ang buto-buto, kapag walang pera, walang butas na mapapasukan. Dahil alam mo naman, dyan sa Pinas, ang mga babae, kapag ang buto-buto ay mayroon pera, mabilis ang buto-buto manigas. Kaya ibanat ang katawan, ang buto-buto, ibanat sa trabaho para maging healthy. Hindi yung para lang kayo dyan magagalit dahil siguro ko walang money na para ibanat ang buto-buto kung saan-saan. Kaya ganon ang nangyayari sa akin. Nakakahiya kayo dyan. Trespassing ang ginawa nyo kay Doc Lab. Mahiya kayo sa pagmumukha nyo. Nakakahiya kayo. Sobra ang kahihiyaan nyo sa sukmin. Hindi maganda yung pinaggagawa ninyo. Akala nyo natutuwa? Ikaw, Kigwa. Diba? Ano ang hitsura mo ngayon? Ang hilig mo magsabi, gout. Samantala, ikaw na yung namamanas na. Manas ka na. Hindi na ikaw yung Kigwa na nakilala ko, kundi manas ka na sa kaiisip kung paano mo makuha ang mga panahon na nagkaroon ka
sa pambubudol mo. Sabihin ko na lang budol, sinabihan mo ako budol eh. Ikaw una nagsabi sa akin na budol. Di budol ka rin. Kaya hanggang dito na lang. See you next live and upload.